Sa classroom ng grade 1, 2 at 3, may napansin akong isang kakaibang estudyante. Nagugutom, di ba? Nagugutom. Kay nagugutom. 18 anyos na raw ang babaeng ito. Pero bakit nasa klase pa rin siya ng grade 3? Kung saan ang kanyang mga kaklase, halos kalahati na ng kanyang edad. Anong kailangan ng batang itong umiiyak? Dahil Minik. Yan, kaibigan. Oh, di ba? Sabi nga. Si Minik Furuginto ang pinakamatanda sa klase. 18 anyos na si Minik pero nasa grade 3 pa rin siya. Hindi taga-sityo Banluan si Minik. Nakatira siya sa mas malayo pang bundok na hindi pa naaabot ng mga guro. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Teacher Lenny. Dahil nalaman ko po na may mga bata po doon at nag-enroll din po naman sa akin nung kinder. Kaya lang, hindi na po nila na ipagpatuloy kasi daw malayo. Tapos ay atawirin pa po silang ilog, tapos pakit ng tarik na pagkatarig pa na. Pero bakit mo kailangan puntahan pa sila doon? Eh, hindi naman ikaw ang teacher nila doon. Parang nakakaawa po kasi na binigay sa akin yung ganitong posisyon, tapos alam ko naman na may bata doon. Nang makilala ni Teacher Lenny si Minik, nakita niya ang kagustuhang matuto ng dalaga. Kaya kahit may edad na si Minik, nagdesisyon si Teacher Lenny na ampunin siya. Bakit ka nagpaampon? Para mag-aral lang mabuti. para makapag-aral. Bakit doon sa Banos walang aral? Hindi ba? Anong ginagawa mo lang doon? Nag-get ng niyog sa taas. Araw-araw. Araw-araw? Tapos ano pa? Tapos nag-ugas ng palato. Kasi po pag nandun po siya, parang yung ginagawa po siyang Yaya. opo, yung anahan ng bata. Tapos utusan na magkaingi, ganun po. Siyempre, bilang isang tao, nangangarap din po na mabago ang buhay. Mula kinder, matyagang tinuruan ni Teacher Lenny si Minik. Ngayon, marunong na siyang magsulat at magbasa. At higit sa lahat, nalaman niyang posible palang maabot ang pangarap. Ba't gusto mo mag-aral? Tapos naman, Para makatapos. Ano bang gusto mong maging trabaho? doktor po, Gusto mo maging doktor. Bakit gusto mo maging doktor? makatulong lang. Makatulong? Opo. Kanino? Kapatid. Sa mga kapatid mo. Walang doktor sa inyo? Hindi po. Wala. Ano po ang pangarap ninyo para sa mga bata dito sa Banluan? Isa po sa pinakapangarap ko po, sabi ko po sa kanila ay kahit anong hirap sa pag-aaral, umahon man kayo, tuloy lang ang pag-aaral. At pag kayo'y nagpatuloy, magiging katulad ko rin kayo na may tinapos. Yun, sabi ko sa kanila, yun ang pangarap ko sa inyo, makatapos kayo, huwag kayong magtrabaho sa baba. Pagtulungan muna natin, paunladin ang ating tribo, komunidad dito. Alas 5 na ng hapon nang matapos ang klase. Pero imbes na umuwi sa kanilang tahanan, dumiretso sa simbahan ng mga katutubong mangyan. Araw-araw nagdadasal yung mga mangyan dito sa Sitio Banluan. Nagpapasalamat tuwing umaga at bago matapos ang araw, magpapasalamat muli sa Panginoon sa kabila ng lahat ng kanilang mga pagsubok na pinagdaraanan.
nagpapasalamat pa rin sila sa lahat ng biyaya. Sa isang lugar na pinagkaitan ng kalsada, kuryente, pagkain at karangyaan, hindi ko lubos maisip kung paano nila nagagawa pa ring magpasalamat sa bawat araw. Pero matapos kong makilala ang mga batang handang magpursige sa ngalan ng kaalaman, ang mga teacher na susuungin ng maputik at matarik, makapaghatid lang ng karunungan. Matapos kong makilala si Teacher Lenny na piniling bumalik sa lupang tinubuan para tiyaking walang batang maiiwan kung ano ang ipinagpapasalamat ng mga mangyan. Proud na proud po ako maging isang mangyan, isang tao buwid na mangyan. Kasi po ang aking at maayos ang aking dinatnan, yung nakakakilala po sa Diyos, wala pong gulo, kahit malayo sa kabihasnan, sa baba, nakaka-proud po. Nandito pa rin po ang bayanihan, di nawawala. Yun po. Nagrirokat nga yan, hindi nagrirokay nga yan. Si tungod si daga. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.